Hello po sa inyo, sir. Tawagin niyo na lang akong Novel, taga-Bataan. May kwento po ako tungkol sa isang abandonadong ospital dito sa aming lugar. Malapit lang to sa bahay namin. Maganda pa nga yung ospital na yon na inabandona lang. Marami nga ang nanghihinayang dahil maayos pa ang mga haligi at dingding nun. Kung titingnan ay isa lang yung ordinaryong ospital sa araw. Pero sa tuwing sasapit ang gabi ay iba't ibang kwento na ang nadidinig namin tungkol dito. At kahit kami mismong mag-anak ay nakaranas din at nakasaksi ng mga pagpaparamdam sa lugar na yon. Tahimik sa umaga, pero pagsapit ng dilim ay iba't ibang ingay ang nadidinig namin mula rito. Merong umiiyak ng nakakapangilabot. May sumisigaw at may mga mabibigat na yabag na pabalik-balik. May isang partikular na silid doon na nariringgan namin ng mga panaghoy. Yung para bang hirap na hirap siya at humihingi ng tulong. Saglit lang yun, tapos bigla ding tatahimik. Isa pang naririnig namin doon ay yung parang mga sigawan. Minsan, nadidinig namin yon, minsan naman ay hindi, at ibang kapitbahay naman namin ang nakakarinig. Minsang pinasok namin yung lugar na yon ay nakakapanindig balahibo talaga. Yung sobrang tahimik at madidinig mo ang sarili mong hininga, yung mga yapak at paghingal mo. Parang nakaagulat din. Pero yung higit na nagbigay sa amin ng kilabot ay doon sa isang silid na pinasok namin. Para kasing may biglang tumakbong maliit na taong sobrang itim. Sinundan namin ang ilaw ng flashlight kung ano man yon. Pero hindi na namin ito nakita. Habang naglalakad kami noon sa isang pasilyo, nakarinig ako ng mahinang pagsitsit. Parang 3 beses lang yon, tapos biglang tumahimik. Narinig din pala yon ng mga kasama ko. Mga kapitbahay ko yon at ilang pinsan. Sabi nila ay parang may naasunod daw sa amin. Lumabas na raw kami dahil kinikilabutan na sila. Lumabas kami noon na wala naman gaanong paramdam. Maliban lang doon sa isang itim na nilalang na sabi ng pinsan ko ay baka anino lang ng dagang tumakbo. Kaya parang malaki tingnan pag matamaan ng araw. Nung marami nang pumapasok doon para mag-ghost hunting, para bang natigil na rin yung mga paramdam paggabi. Nawala na yung mga sigaw at panaghoy. Ang ikinababahala lang namin ngayon ay ginagawa na yung tambayan ng mga kabataan. Vinavandalize sila yung mga dingding ng gusali. Kaya naman hindi na ingay ng mga multo ang nadidinig namin kung gabi, kundi yung ingay na ng mga kabataang tumatambay doon at nagiinuman. Hanggang dito na lang po, sir, ang kwento ko. Sana ay mabasa ninyo. Hello po sa lahat. You can call me Claire, taga-Bataan. Madalas po akong makinig ng mga kwento sa channel nyo at meron po sana akong ibabahaging kwento tungkol sa kapitbahay namin. Tawagin na lang po natin siyang Karen. Kapitbahay namin si Karen at kababata ko rin. Hindi kami gaanong close dahil mahiyain talaga siya at bihira lang siya na lumabas ng bahay. Pero kahit papaano ay nagkukwentuhan din naman kami, lalo at naging kaklase ko siya noong high school. Kaya nga sobrang nagulat ako at nalungkot na rin nang mabalitaan ang pagkamatay nito. Lumipat na kasi kami ng bahay na magkolehiyo ako, kaya hindi na kami gaanong nagkikita. Kaya nung nabalitaan ko yon ay napabiyahe talaga ako papunta sa kanila. Nakausap ko ang nanay niya at nalaman ko na huli na rin nilang nalaman na dumadanas ng depresyon si Karen. May kumalat daw kasing balita na buntis siya at kabit daw ito ng isang guro. Kwento ng ilang kaibigan ni Karen ay dinedma lang daw niya ang chismis na yon nung una. Pero halos araw-araw daw niyang nakikita na pinag-uusapan at pinagtatawanan siya ng ilang kapitbahay nila. Nagtaka daw sila noon nang hindi na ito pumapasok at ilang araw na ring hindi lumalabas ng bahay. Minsan daw ay nadidinig nila itong umiiyak. Kaya sinumbatan daw ng nanay niya yung nagkalat ng chismis. Dinanay pa raw nito pero marami daw na nagtuturong ito yung pinagmula ng kwento. Nakaaway daw yun minsan ni Karen.
Hindi daw nila alam kung anong ikinagalit nito sa kanya. Maaring inggit ang dahilan. Halos kaidaran lang din namin to. Sabi ng nanay ni Karen ay baka daw dahil din dun sa nanligaw kay Karen. Nalaman nilang dati daw itong nobyo nung babae. Nakilibing ako noon. Tirik na tirik ang araw, pero nakakapagtakang nang ililibing na ang kabaong niya sa lupa ay biglang kumulog at umulan ng malakas. Ang nakakalungkot noon ay hindi tinanggap ng simbahan na misahan si Karen dahil nga raw nagpakamatay ito at labag yun sa kanila. Yung ninong na lang niyang pastor ang nag-alay ng dasal nang ilibing na siya. Napaiyak na lang din ako noon. Ilang taon din ang lumipas nang muli ako makapasyal sa dating tirahan namin. Isang kaibigan noon ang ikakasal. Nagkita-kita na rin kami ng iba pang mga naging kaklase nung high school at napag-usapan namin ang tungkol kay Karen. Kwento nila, simula daw nang mailibing na si Karen ay bihira na lang na makita nila yung babaeng nagkalat ng chismis. Nalaman kasi na gawa-gawa lang niya yun. Pero nagulat daw sila nang muli nila itong makita ay parang wala ito sa sarili. May matandang naapagkwento daw noon sa kanila na baka inuusig na ito ng konsensya o di kaya ay minumulto na siya ni Karen. Pabulong-bulong daw ito at maya-maya lang ay mag-iiyak na daw. May itinuturo pa raw ito. Si Karen daw at papatayin siya. Ganun daw palagi ang sinasabi nito. Pinasok na raw ito sa isang mental institute. Ilang araw daw nang mailabas ito ay normal naman. Pero kapag sa bahay na daw nila ito ay inaatake ng sakit. Minsan din daw ay tinatali na ito ng mga magulang niya dahil sinasaktan nito ang sarili. Pero ang nakapagtataka ay may mga kalmot at pasarin ito kinabukasan kahit na nakatali naman ito. May isang beses daw na buong araw daw itong naatulala at parang takot na takot. Akala nga nila ay umaarte lang para pagtakpan ng kasalanan. Pero isa sa mga kaibigan ko ang nakasaksi ng atakihin ito. Nakakatakot daw dahil parang sinasapian. Grabe ang pagwawala. Naisipan daw yatang dalhin yun sa albularyo. Ayon sa nasagap ng kaibigan ko ay may kaluluwa daw na ayaw siyang patahimikin. Wala akong ibang naramdaman noon kundi inis. Dahil sa kanya ay nawalan ako ng isang kaibigan at sa tingin ko lahat ng nangyari sa kanya ay karma. Nabalitaan ko ilang buwan lang ang lumipas. Nagpaamatay daw ito. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Bob. Tawagin niyo na lang akong Abby. Itong kwentong ibabahagi ko sa channel nyo ay tungkol sa aranasan ng pinsan ko na sumama sa isang ghost hunting team dito sa lugar namin sa Bataan. Taga-dinalupihan kami at dumayo pa ang pinsan kong ito sa isang bayan dito rin sa Bataan para mag-ghost hunting. Meron kasing isang rest house dito na abandoned na ng may-ari at ang sabi ng mga naatirang mga kapitbahay ay may nagpaparamdam daw doon kapag malalim na ang gabi. Tawagin na lang nating Kuya Rick itong pinsan ko. Nakilala lang daw niya sa isang FB page itong grupo kaya ayaw niyang pangalanan na. Isa daw kasi sa mga yon ang nagpatiwakal at nagkawatak-watak na rin sila. Yung isa sa sinasabing rason ng pagpapatiwakal ay dahil sinaniban daw ito. Huling sama nga raw niya sa mga ito ay dito sa abandonadong rest house. Sabi ni Kuya Rick, pagpasok pa lang daw noon sa bahay ay parang namanhid na yung buong katawan niya at bumigat ang pakiramdam. Ganoon daw katindi ang lugar na yon. Sa sala pa lang ay iba na raw yung enerhiyang naramdaman niya. Negatibo at mabigat. May mga larawan pa raw doon ng dating may-ari. Habang naglilibot daw sila sa baba ay may narinig silang parang naglalakad sa taas. Akala nga nila ay may nauna silang kasama pero kumpleto naman daw sila sa baba nun. Sumunod daw nun ay parang may bumagsak sa taas. Nagkatinginan daw sila at dahan-dahang umakyat sa hagdan. Yari sa tabla ang second floor at bawat hakbang daw nila ay lumilikha ng ingay. Kaya nga dinig na dinig daw yung mga yabag na narinig nila noon sa taas.
Pinasok daw nila ang pinakamalaking silid nun. Yun daw ang silid na ginagamit ng mag-asawang may-ari ng rest house. Dekadang taon na rin na wala ang mga yon. Sabi ni Kuya ay doon daw talaga nagmumula ang negatibong enerhiya. Sa kama, aparador, at lalo na raw sa salamin na naroon. Nang itutok daw doon ng kasama niya yung dalang video recorder ay bigla raw itong napaatras. Nakaharap yung salamin sa may aparador at nang itutok daw ito ng videocam sa salamin ay parang may sumilip mula doon sa aparador. Nakita nga nila Kuya na gumalaw yung pinto ng aparador na yon, pero wala namang tao pagtingin nila sa loob. Sunod daw nilang pinuntahan ay yung bintanang madalas daw makitaan ng babaeng nakadungaw doon. Papalapit pa lang daw sila ay humawi na yung kurtinang nakatabing. Parang hinangin daw yon, pero wala silang naramdamang may hangin pumasok sa bintana. Nag-iiba-iba din daw ang temperatura sa loob ng silid na yon. Nang pumasok sila ay mainit pa raw, pero nang tumagal ay biglang guminaw. Biglang nag-aya daw noon na lumabas yung isa nilang kasama. Tumindi na raw kasi ang ginaw sa loob at parang parami daw ng parami ang presensya ng mga hindi nila nakikitang nilalang. Nagkasundo na nga raw silang lumabas noon dahil kahit si Kuya ay parang pinanghihinaan na rin ng tuhod. Paglabas ay bigla raw naduwal yung isa nilang kasamahan. Grabe daw kasi, sobrang bigat ng silid na yon. Nararamdaman daw niyang ayaw silang manatili doon ng kung sino mang nananahan. May isa pa raw silang silid na pinasok. Guest room yata yon. Sabi ng nakausap nilang nakatira malapit doon ay may nadidinig daw silang parang nagtatawanan sa silid na yon. Hating gabi daw at tulog na sila nang bigla daw silang nagising dahil may humahalakhak sa silid na yon. Nang pasukin daw yun ni na Kuya, sumalubong sa kanila yung amoy ng lumang kagamitan. Sakto lang daw ang laki nun. At nang pasukin nga raw ay bigla raw lumangit-ngit yung pintuang naroon sa loob. Pinto pala yun ng banyo. Dahan-dahan daw yung bumukas at sa gulat daw nila, pabagsak itong sumara. Takbuhan daw talaga sila noon pababa at diretsong labas ng bahay. Hingal na hingal silang napahinto sa labas. Tinanong nila yung may bitbit ng videocam kung nakuhanan yon, pero hindi raw na-record. Asar nga nun yung kasamahan ni Kuya. Yung iba pang araw ng mga kuha ay naging static. Yung parang sinabotahe yung mga videos. Nasira ang screen nun at yung audio. Nagkayaan na silang umuwi at baka may mangyari pa raw sa kanilang masama. At dun na nga, ilang araw lang ang lumipas, nabalitaan ni Kuya Rick na hindi na raw makausap ng maayos yung isa nilang kasamahan. Yung naduwal daw nung lumabas ng silid. Mas kinakausap pa raw nito ang sarili kesa sa kanila. Bigla-bigla daw itong sisigaw na parang may kinatatakutan. Minsan ay nagwawala ito. Natakot daw sila nang makitang nalilisik ang mga mata nito at umuusal ito ng lengguwaheng hindi nila maintindihan. Sobrang lakas din daw nito na hindi nila kayang pigilan ang pagpupumiglas. Naaawang natatakot daw noon si Kuya na lumapit sa kasamahan nilang yon. May oras naman daw na matino ito, pero nagugulat na lang sila nang bigla itong tatahimik. Tapos, nang titingnan na raw sila ay nanilisik na ang mga mata nito. Saka raw sila sasalakayin at magwawala. Habang tumatagal nga raw ay nangangayayat ito at nangihina. Hindi na ito gaanong kumakain at laging tulala. Takot din daw itong matulog. Isang araw nga raw ay natagpuan na lang nila itong nakabitin sa siling ng kwarto nito gamit ang tali. Kaya daw pala kahit anong tawag nila ay hindi ito lumalabas ng kwarto niya. Akala nila ay nakatulog daw ito, pero wala na pala. Hindi nila alam ang tunay na rason ng kamatayan nito, pero nagsimula lang ang kakaibang kilos nito nang manggaling sila sa haunted na rest house na yon. Siguro dahil may sumapi dito ay hindi na nito nakayanan. Sa takot daw ni na Kuya na mangyari din sa kanila ang nangyari sa kasamahan nila, ay nagpunta sila sa albularyo. Doon daw sila kinilabutan sa sinabi ng albularyo.
Hindi raw kasi multo ang nagambala namin doon, kundi isang demonyo. Kaya pala sobrang bigat ng enerhiya at pakiramdam sa paligid na hindi mo talaga kakayanin. At kung hindi malakas ang loob mo, maaaring nangyari na rin kay kuya yung nangyari sa isa nilang kasamahan. Hello po sir. Tawagin niyo na lang akong Arian, 25, mula sa Bataan. Gusto ko na pong i-share itong nakakatakot na karanasan ko nung isang gabing pauwi na kami ng aking fiancé galing sa bahay nila. Pagkatapos namin i-celebrate ang birthday ng mama ng aking fiancé, ay agad din kaming umuwi. Malapit na kasi mag 11 PM nun. Nasa 1 oras din ang biyahe namin. Nasa kalahating oras pa lang kami sa biyahe nang biglang tumirik ang kotse. Malas lang namin noon dahil gabi na at hindi namin nadala ang tools para ayusin ang sasakyan. Pero dahil sa may nakita kaming bahay noon at mga tindahan na may kalayuan nga lang, ay nagpresenta ang fiancé ko na siya na lang ang hihingi ng tulong. Nagpaiwan na lang ako para may magbantay ng sasakyan. Andun din kasi ang mga gamit namin. Nilak ko na lang ang mga pinto. Ilang minuto na ay hindi pa rin siya nakakabalik, kaya sinubukan ko siyang tawagan. Pero naiwan pala niya ang cellphone sa kotse. Inisip ko noon na baka hindi pa siya nakakahingi ng tulong, kaya naghintay pa ako. Mahigit 30 minutes na ay hindi pa rin siya nakakarating. Nag-umpisa na ako nung mag-alala. Hindi ko lang alam ang gagawin dahil naiwan din niya ang cellphone niya. Naisip ko na lang noon na tawagan ng kuya niya na kayang mag-ayos ng kotse. Sumagot naman ito na pupunta na pero matatagalan daw. Tiningnan ko ang buong paligid. Walang mga tao. May kadiliman din ang area kahit may iilang streetlights naman. Magkakalayo din ang mga bahay at mga tindahan na may kalayuan mula sa sasakyan namin. Habang naghihintay ako sa loob ng kotse at abala sa pagsiselfone, ay nakarinig ako ng ingay na para bang galing sa boses ng isang babae. Nagpatindig yun ng mga balahibo ko. Tumingin-tingin ako sa paligid habang nasa loob pa rin ang kotse, pero wala naman akong makitang ibang tao. Kahit na mga sasakyang dumadaan ay wala rin. Ewan ko rin kung bakit. Yung parang naiwan akong mag-isa doon. Ipinagsawalang bahala ko na lang. Naisip ko na baka may natitrip o ano. Habang tumatagal ako ron ay unti-unti rin ako nakakaramdam noon ng kaba. Yung para bang may masamang mangyayari na hindi mo alam kung kailan. Maghihintay pa sana ako noon hanggang sa maabalik ang fiancé ko. Pero hindi na ako noon mapakali dahil sa takot at kilabot. Ayoko naman ding walang gawin sa loob ng kotse. Kaya naisip kong lumabas na lang muna at sundan ang fiancé ko kung nasaan man siya. Kinuha ko na rin ng susi at nilak ang mga pinto ng kotse. Hindi ko na dinala ang mga gamit dahil hindi naman basta-basta mabubuksan at mababasag ang pinto at bintana. Habang naglalakad ako ay kausap ko ang kapatid ng fiancé ko. Nakaalis na raw ito. Sinabi ko naman na siya na lang ang bahala pag nauna siyang dumating dahil nga sinundan at hinahanap ko pa ang kapatid niya. Sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay naramdaman kong parang may nakatingin sa akin at parang may sumusunod mula sa likod ko. Binaba ko na ang tawag at lumingon sa likod, pero wala akong nakitang ibang tao. Kinilabutan ako. Lalo lang ako natakot dahil sa pakiramdam na parang may nakatingin sa'yo, pero wala naman. Dahil ang ibig sabihin nun, meron talagang nakatingin. Nilakasan ko na lang ang loob ko dahil kampante akong walang mangyayaring masama at sa isipin na baka kung ano-ano lang ang iniisip ko kaya ganon. Madalas naman yung mangyari sa isang tao lalo kapag nakakaramdam ng takot. Patuloy pa rin ako sa paglalakad. Umaasa na makasalubong ko ang fiancé ko pero ni isang tao wala akong makita nun. Tinatawag ko na rin yung pangalan niya habang naglalakad na baka sakaling marinig niya at makita ako.
Napalingon ulit ako sa likod ko noon nang maramdaman ko na parang may naglalakad sa likod. Pero wala ulit. Sa pagkakataong yon ay tinext ko na yung kuya ng fiancé ko na puntahan ako dahil iba na ang pakiramdam ko. Nagpatuloy lang ulit ako sa paglalakad noon at ganun na naman ang nangyari. Hanggang sa 2 beses pang naulit. Pinagpapawisan na rin ako noon ng malamig. Nung lumingon ako kung saan ako patungo ay nanlaki ang mga mata ko nang makita ang isang babae na duguan ng muka. Naglalakad ito papalapit sa akin. Dahil sa lakas ng kaba ko ay di na ako nagsayang pa ng oras at agad na tumakbo pabalik kung saan ako nanggaling. Napansin kong sumusunod yung duguan na babae. Mas binilisan ko pa ang takbo ko dahil baka maabutan niya ako. Hingal na rin ako noon. Laking luwag ng pakiramdam ko nang maasalubong ko ang fiancé ko na nakahingi na rin ng tulong noon at nag-aalala na tinanong ako kung anong nangyari. Nilingon ko pa kung saan ko nakita yung dugo ang babae pero wala na ito. Dahil sa gulat at takot ay hindi ko magawa magsalita noon. Dumating na rin noon yung kapatid niya na tutulong din sana sa pag-aayos ng kotse. Hindi ako nakapagkwento noon hanggang makauwi kami ng bahay. Hindi rin ako nakatulog ng maayos noon dahil kahit sa panaginip ay nagpakita sa akin yung dugo ang babae. Nagawa ko na rin yung ikwento sa fiancé at sa kuya nito na ikinagulat ko ang sinabi. Ayon sa kanya ay may kwento-kwento na may babaeng nagpapakita mismo doon sa kalsada na yon na duguan ng muka na siyang mismong nakita ko. Hindi ko alam kung dahil sa pagod at stress kaya nakakakita ako ng kung ano-ano o dahil sa totoo nga talaga ang kwento. Kagaya sa mga napainggan ko ng mga kwento ay kapag dumadaan kami doon ay nagpapaalam muna kami. Nagsasabi na huwag magpakita at nagdarasal dahil marami na rin daw ang naaksidente sa kalsadang yon na ang hinala nila ay dahil sa nagpapakitang babaeng duguan ang muka. Ito lang po muna ang story ko sa ngayon, sir. Aabangan at excited na rin akong mapainggan ang kwento ko sa channel nyo. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat na nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Luisa, taga Bataan. Itong kwentong isi-share ko sa inyo ay tungkol sa mga pagpaparamdam na nasaksihan namin ng mga kaibigan ko nang minsang mamasyal kami sa lugar na to, ang Lazareto de Mariveles. Ito ay ang ruins o labi ng dating quarantine station na binomba ng mga Hapon nung giyera dito sa Bataan. Sinasabing haunted nga ito dahil sa mga pagpaparamdam ng mga dating sundalo at sibilyang namatay. Nangyari pala ang karanasan naming ito taong 2006. Nasa high school pa lang kami noon ng 2 kong kaibigan. Hapon yon nang maisipan namin pumunta sa lugar na to since hindi naman siya kalayuan sa bahay namin. Walang pasok noon at parehas kaming walang magawa sa bahay at sa buhay noon. Kaya matapos bumili ng fishbowl at kikiam, naglakad na kami papunta sa lumang lugar na to. Walang gaanong taong dumadaan at tahimik din ang paligid. Umupo muna kami noon sa labasan at kinain yung mga dala namin. Maya-maya, nakarinig ako ng mga yabag sa loob na para bang may naglalakad. Agad kami noon napasilip sa bakuran ng Lazareto. Hindi kasi kami noon pumasok agad sa loob. Baka kasi masita kami kapag may nakakita. Kaya nang may marinig kami mga yabag, ay dahan-dahan na kaming lumapit noon sa lugar. Noong una ay wala kaming nakitang kakaiba. Pero habang tumatagal kami doon sa lugar, ay nararamdaman ko na naninindig na rin yung balahibo ko sa batok. May kakaibang ingay talaga na nanggagaling doon mismo sa looban. Maraming yabag at parang may mga kadenang hila-hila pa. Akala ko ay ako lang ang nakarinig nun, pero narinig din pala ng isa kong kaibigan. Napalingon-lingon pa nga kami kung may ibang taong naroon, pero kami lang 3 ang naroon at hapon na rin yon.
umiiba na ang ihip ng hangin. Pakiramdam ko noon ay hindi na lang kaming tatlo ang naroon. Inis na nga yung isa naming kasama dahil tinatakot lang daw namin siya. Wala raw kasi siyang naririnig, nakikita o nararamdaman. Kami lang noon ng isa kong kaibigan. Bukas kasi ang third eye niya at ako naman matalas ang pakiramdam. Kaya nag-aya nang umuwi yung isa naming kaibigan. Nang bigla kaming pinatahimik ni Nika, yung friend kong may third eye. May nakatingin daw sa amin. Tinanong namin kung saan. Ginuso niya ang kinatatayuan ng nilalang na nakatitig daw sa amin. Doon daw sa may puno. Sabi niya ay tahimik lang daw kaming aalis doon. Mukhang nagambala namin yung nilalang. Matalim daw kasi ang tingin nito sa amin. Tinanong ko siya kung multo ba yon. Hindi raw multo o ligaw na kaluluwa ang nananahan doon, kundi isang malaking tao na sobrang itim. Hindi niya lang sigurado kung kapre o tamawo. Basta, binadali na niya kaming umalis sa lugar na yon. Kinagabihan lang ay nilagnat kaming tatlo. Nakatanggap pa ako ng sermon mula kay nanay. Dahil mas sanay kami noon na ipagamot sa hilot o albularyo, ay doon ako dinala ni nanay. Ayun at tinawas ako. Lumabas doon na may nagambala nga kami. Isang nilalang na naroon. Tamawo nga raw yon na dumadaan sa lugar at parang nagsisilbing bantay na rin. Gumaling naman ako noon dahil magaling yung albularyo. Doon na rin nagpagamot si Nika. May pinahid lang ito sa amin na langis na may mga halamang gamot. Gumaling naman kami agad. Ang masasabi ko lang po ay iba-iba na ang naninirahan sa abandonadong lugar at hindi na lang mga multo tulad ng mga sabi-sabi. Yung ibang napagkwentuhan namin, ayaw maniwala. Multo lang daw ang alam nilang meron doon sa Lazareto de Mariveles. Pero isa ako at ang mga kaibigan ko na maapagpapatunay na minsan na kaming naparusahan ng isang tamawo doon na nagambala namin. Bale, ito lang po muna ang kwento ko, sir. Mag-share na lang po ako ng ibang stories next time kapag may time na. Hello, Sir Bob. Ako si Robbie. Itong kwento ko ay tungkol sa haunted house dito sa Bataan. Abandonado na nga itong magandang bahay at may caretaker na lang na naglilinis tuwing weekend. Nadaanan lang namin ito ng kaibigan ko noon. Sinasabing haunted house daw ito kaya naging interesado kaming masilip kung anong meron sa loob ng bahay na yon. Sinakto naming may tao doon nang pumunta kami para naman hindi kami masabihang nag-trespass. Mabait naman ang nagbabantay doon at pinayagan kaming pumasok. Dalawa lang kami noon ng kaibigan ko at sinabi naming interesado kaming makita yung loob ng bahay. Baka kasi sakaling binibenta yon. Sa totoo lang ay ang ganda ng pagkakayari noon at kahit na nga yung bakuran ay maganda rin. Hindi pa yun sira at konting ayos lang pwede na ulit matirahan. Pero ang sabi ng caretaker ay sanayan lang ang pagtira doon. Pablessingan na lang daw at magiging tahimik na ulit ang bahay na yon. Pagpasok namin sa loob, ang una kong napansin ay yung hagdan. Sakto lang yung taas nun, pero yari sa kahoy. Doon daw, may nadidinig ang mga kapitbahay na may umaakyat pababa. Pag-akyat namin sa taas, bumungad sa amin yung malaking salamin. Doon ako kinilabutan dahil nang dumaan ako, napansin ko sa gilid ng mga mata ko na parang wala akong ulo nang mapadaan doon. Bigla akong bumalik at muling tiningnan ang sarili, pero meron naman. Sabi ng kaibigan ko ay meron daw talagang kaluluwa sa silid na yon. Naramdaman daw niya na parang may dumaan sa likuran niya nang papalabas na kami ng pinto. Doon din kami kinilabutan dahil nagpatay sindi ang ilaw sa baba. Akala ko nga noon ay walang kuryente, pero meron naman daw dahil pinapailawan yun tuwing gabi. Papagabi na yon at nakabukas na ang mga ilaw.
Iniwan na nga kami noon ng nangangalaga dahil uuwi na ito. Malapit lang din naman doon ang bahay nila. Pero hindi raw talaga siya nagtatangkang matulog doon ni minsan. Sinabi ko naman na aalis na rin kami. Pagkaalis niya ay lumabas na rin kami ng bahay. Nilak namin yung loob. Nasa labas na kami noon pero hindi pa kami agad umalis. Pinagmasdan pa namin yung buong bahay ng mabuti. At yung ilaw nga, kumukurap-kurap pa rin. Nang paalis na kami, saka lang daw napansin ng kaibigan ko noon na parang may nakatanaw daw sa amin sa may bintana doon sa second floor. Akala ko nga, ginugood time lang niya ako. Pero seryoso daw siya. Nang sabihin niya yon, ay pinaharurot ko na yung dala naming sasakyan mula doon. Sa isip ko ay sana lang hindi kami nasundan ng nakita ng kaibigan ko. Awa naman na hanggang sa ngayon wala naman akong naramdaman na kakaiba. Hi po Boss Bob at sa lahat ng mga sumusuporta. Tawagin na lang akong Claire, 22 years old, taga Bataan. May gusto lang po akong i-share sa inyong kwento. Karanasan ito ng kaibigan kong si Raisa nang minsang magpunta kami sa bahay ni Impo. Halloween noon at madalas ay may event sa bahay na ito. Binubuksan ito sa publiko sa tuwing Halloween para makaranas ng mga nakakatakot at nakakakilabot na karanasan tuwing undas. Nagkayayaan kaming magkaibigan noon. Di ko sigurado kung 2012 o 2013 yon. Hindi namin alam na itong si Raisa pala ay may sinat nung araw na yon. Hindi niya sinabi sa amin dahil gustong-gusto daw niyang sumama. Gabi na nang magpunta kami para malabos talaga namin ang creepy experience. 4 kaming magkakaibigan at masasabi kong sa aming 4, si Raisa lang ang hindi gaanong matatakutin. Mga props lang naman daw ang naroon. Pero nang pumasok na kami, ang sabi niya, bigla raw sumikip yung dibdib niya. Yung para bang kinakabahan siya na parang bumigat yung dibdib. Tapos, nung pagpasok pa lang daw niya, may nakita na siyang babaeng nakaputi. Tinuro niya sa amin yun, pero wala kaming nakita. Akala nga namin ay tinatakot niya lang kami. May isa lang kaming kasama na grabe talagang matatakutin. Bigla siyang natahimik. Habang nag-iikot-ikot kami, ay bigla naman siyang napamura. Nagugulat tuloy kami sa kanya. Tinanong namin kung ano bang nangyayari. Hindi din niya alam. Kinikilabutan daw siya ng sobra at para daw nasusuka. Akala ko noon, lahat ng naramdaman niya ay dahil nga may sinat siya. Yun pala ay ang dami na raw niyang nakikita. Iniiwasan na lang niyang sabihin sa amin dahil baka matakot na kami at hindi na tumuloy pa. Isa sa sinabi niyang nakita niya noon ay yung babaeng nakaputi pero dumaan lang daw. May nakita din daw siyang parang sundalong nagmamarcha. Pero ang nagbigay kilabot daw sa kanya ay yung babaeng nakaitim na naatingin daw sa amin sa isang sulok. Nang makita daw niya yon, agad siyang nakaramdam ng pagkahilo at para bang mawawalan daw siya ng ulirat. Hindi raw niya maaninag ang muka ng babaeng yon, kaya sigurado siyang hindi lang yon panakot. Totoong black lady daw ang nakita niya sa bahay na yon. Napahawak pa siya nun sa amin at sinabi niyang lumabas daw muna kami. Hindi namin siya hinayaang lumabas mag-isa nun dahil nga napansin naming parang nangihina na siya. Putlang-putla din siya na tila ba tinakasan na ng dugo. Pagkalabas namin, niyaya namin siyang kumain. Doon na niya naikwento yung mga nakita niya. Marami na raw ang naninirahan sa bahay na yon. At dahil daw may sakit siya, ay parang bumukas daw yung third eye niya. Ayaw na raw sana niyang pumasok nun dahil sa may bungad pa lang may kakaiba na siyang naramdaman. Pero ayaw din naman niyang masira yung gabing yun na kasama kami. Gusto din daw niyang maranasan namin ang makakita ng mga nakakatakot na nilalang. Kasi daw, siya isanay na noong bata pa. Yun lang. At sa kabila ng di niya pagsabi sa amin, sa aming 4, siya pa rin ang nakaranas ng kababalaghan.
Magandang araw sa lahat. Ako si Morin. May story lang po akong gustong ikwento sa inyong channel. Tungkol ito sa isang abandonadong sementeryo dito sa lugar namin sa Dinalupihan, Bataan. Balitang haunted nga ito at pinaninirahan na ng iba't ibang klaseng elemento at nilalang. Ang sabi nila ay maraming kaluluwang hindi matahimik sa lugar na yon. Meron ding engkanto, kapre, at kung ano-ano pa. Pero itong story ko ay karanasan ni tatay. Tawagin na lang natin siyang Dolfo. Hilig talaga ni tatay ang kumuha ng mga litrato. Yung mga creepy na lugar o yung sinasabing may nagpapakita. Yun ang trip niya. Kaya di na ako nagtaka noon nang magpaalam siyang maggagala-gala doon sa kataasan cemetery. Balita ng haunted at abandonado yung lugar na yon, pero marami pang puntod. Kaso nga lang, matataas ang mga talahib at mapuno na rin ang palibot nun. Isa sa sinasabing tinitirhan ng mga engkanto doon ay yung puno ng akasya. Minsan ko lang makita yon. At katulad nga yon sa mga nakikita kong puno sa TV na pinaninirahan ng mga engkanto. Nakunan din yon ng litrato ni tatay. At halos sa mga kuha niya ay may napapasamang hindi maipaliwanag na imahe. Kapag may napapasamang imahe nun, ay agad binubura ni tatay. Mahirap na daw at baka masundan siya pati sa bahay. Isang gabi nun, nagisingan namin na wala si tatay sa higaan. Nataranta pa nga nun si nanay. Mga alas 9 pa lang yun ng gabi. Wala din ang camera nun ni tatay, kaya ang sabi ni nanay ay baka may pinuntahan lang siyang isang okasyon at kinuha siyang tagakuha ng litrato. Pero umuwi nun si tatay na humahangos. Galing daw siya sa sementeryo. Gusto lang daw niyang makita kung ano ang itsura nito sa gabi. Pero habang kinukuhanan daw niya yung buong paligid sa sementeryo, ay may bigla na lang dumaan sa harapan niya. Isang lalaki raw na pugot ang ulo. Yung na-record daw niya, bigla na lang puros itim ang lumabas. Sinundan daw niya kung saan papunta yung pugot na ulo. Pumasok daw ito sa may akasya. Kinilabutan daw noon si tatay. Kitang-kita daw niya na doon papunta yung lalaki at sadyang wala talaga itong ulo. Dahil sa nangyaring yon, natigil na si tatay sa pagkuha ng mga litrato sa mga haunted na lugar. Ilang gabi rin kasi siyang hindi pinatulog nang nakita niya. First time daw niyang makakita noon ng multo ng harap-harapan, tapos pugot pa. Para tuloy naging lesson learned yon kay tatay na iwasan na ang pagpunta sa mga haunted na lugar dahil baka may magambala o makita pa siya na hindi niya magugustuhan.